May mga balita sa crypto na hindi lang basta magandang pakinggan, kundi talagang may bigat sa istruktura ng market. At ito ang klase ng balita na hindi mo dapat palampasin kung ikaw ay may hawak or holdings na XRP. Kamakailan ay meron pong isang announcement mula sa Ripple at saka BNY Mellon na agad nilang tinawag na bullish. Yan, agad pong tinawag na bullish ng isang kilalang crypto commentator na si X Finance Bull. Hindi po ito tungkol sa hype o price prediction, kundi tungkol sa kung paano po gumagalaw ang tunay na pera on-chain. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ang balitang ito ay maaring maging game changer para kay XRP at kung bakit tayong mga holders at investors ay seryosong nakikinig dito. Bakit sinasabing bullish ang bagong announcement para kay XRP? Ayon po kay X Finance Bull, ang announcement na ito ay hindi ordinaryong balita. Ito ay structural shift. Ang focus ay hindi retail adoption, kundi institutional adoption. Malalaking institution ang ngayon ay naglilipat or nagtatransfer ng cash on-chain. At sa XRP ay parte ng prosesong ito. Kapag ang pera ng bangko ay nagsimulang gumalaw sa blockchain, nagbabago ang laro. Hindi na ito speculative experiment. Ito ay aktual na paggamit. Para sa atin, ito ay indikasyon na si XRP ay hindi lang asset, kundi bahagi ng financial infrastructure na kinikilala ng regulated institutions. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagpasok ng BNY Mellon sa on-chain deposits? Kinumpirma ng Ripple na ang BNY Mellon ay nag-launch ng tokenized deposit services para sa institutional clients. Tandaan natin, ang BNY Mellon ay isa sa pinakamatandang bangko sa Amerika. Kapag ang ganitong institution ay pumasok sa on-chain system, hindi ito basta testing. Ang tokenized deposits ay on-chain representation ng aktual na bank deposits. Ibig sabihin, tunay na pera ito. Hindi ito katulad ng mga meme coins o experimental tokens. Para sa market, ito ay senyales na ang traditional na banking system ay unti-unting pumapasok sa blockchain rails. Paano nga ba naiiba ang tokenized deposits kumpara sa stablecoins? Mahalagang maintindihan ang pagkakaiba. Ang tokenized deposits ay direktang representasyon ng bank liabilities on-chain. Ibig sabihin, pera ng bangko ito na may regulatory backing. Hindi ito hiwalay na issuer tulad ng stablecoins. Kapag ginamit ito sa settlement, mas may tiwala ang mga institution. Para sa atin bilang mga XRP holders, mas lumalawak ang potential use cases dahil ang ganitong uri ng digital cash ay nangangailangan ng maaasahang settlement layer. At dito po pumapasok si XRP Ledger or XRPL bilang bahagi ng infrastructure. Ngayon ay ano naman ang papel ni Ripple sa pagitan ng traditional at saka digital markets? Ayon po sa Ripple, ang layunin ng collaboration ay pagdugtungin ang traditional at saka digital markets. Ang Ripple Prime ay naging early adopter ng tokenized deposit service. Ibig sabihin, mula sa unang araw ay kasama na ang enterprise stack ng Ripple. Dagdag pa rito, ang BNY Mellon ang nagsisilbing primary reserve custodian ng RLUSD. Pinagdugtong nito ang custody, compliance, at saka on-chain settlement sa isang sistema. Para sa market, malinaw ang mensahe. Si Ripple ay hindi nakikisingit lamang. Siya ay nasa gitna ng institutional rails. Bakit nga ba direktang konektado sa XRP sa announcement na ito? Binagyang diin ni X Finance Bull ang isang mahalagang punto. Ang pinakamatandang bangko sa Amerika ay pumili
kay Ripple. At kung si Ripple ang rails, si XRP ang bahagi ng plumbing. Ang XRP Ledger at saka RLUSD ay kasama sa infrastructure layer. Hindi ito speculative network. Ito ay functional system para sa payments at saka settlement. Para sa atin, mahalaga ito. Dahil kapag ang asset ay naging bahagi ng plumbing, mas nagiging mahirap itong palitan at mas tumitibay ang long-term relevance nito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng institutional rails para sa ecosystem ng XRP? Kapag sinabi nating institutional rails, ang tinutukoy ay mga sistemang ginagamit ng bangko at saka mga asset managers. Hindi ito para sa mabilisang trades. Ito ay para sa malalaking halaga, settlement efficiency at regulatory compliance. Ang involvement ng Ripple Prime ay nagpapakita ng XRP ecosystem ay handa sa ganitong scale. Para sa atin bilang mga investors, ito ay indikasyon na ang target market na XRP ay hindi retail hype, kundi trillions of dollars sa institutional cash flows. At kapag ang rails ay naitayo, ang volume ay sumusunod. Ngayon ay bakit isang salita lamang ang ginamit ni X-Finance Bull na trillions? Tinapos po ni X-Finance Bull ang kanyang post sa salitang trillions. Hindi ito exaggeration. Ang bank deposits sa buong mundo ay nasa antas ng trillions. Kapag kahit maliit na porsyento nito ay gumalaw on-chain, napakalaki ng epekto. Para sa mga XRP holders, dito nagiging malinaw ang significance. Hindi ito tungkol sa daily candles. Ito ay tungkol sa access. Access sa institutional liquidity. Access sa regulated financial flows. At access sa sistemang matagal nang sarado sa crypto. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang balitang ito ay tahimik pero napakalakas. Hindi nito agad itinutulak ang presyo, pero binabago nito ang narrative. Si XRP ay hindi na lamang po token. Siya ay bahagi ng institutional infrastructure. Kapag ang custody, settlement at saka digital cash ay pinagsama sa isang ecosystem, nagiging malinaw ang direksyon. Bilang mga holders, responsibilidad nating unawain ang ganitong galaw dahil ang tunay na value ay kadalasang nabubuo bago pa ito mapansin ng karamihan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.